Magandang araw, Miss Sunako, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Ako po si Limuel, 35, at kasalukuyang naninirahan sa Japan bilang isang OFW. 13 years na po akong mekaniko dito sa Japan at kahit paano nakakaaluwan-aluwan na rin sa buhay. High school lamang po ang natapos ko, pero magkagayon pa man ay nagawa kong matupad ang pangako ko sa aking inay sa Pilipinas, nagiginahawa rin ang buhay. Hindi naman ako sa pagmamayabang, pero ang dating bahay namin na kawayan at tagpi-tagping mga bubong mula sa mga nalipad ng bagyo ay ngayon isang 2 palapag na bahay. May sariling mga kwarto para sa aking mga kapatid at kuryente para makapag-aircon si inay tuwing tag-init. Marami sa mga kasamahan ko ang pinagtatawanan ako dahil wala raw akong ibang inatupag kundi magbigay kay inay. Kaya hindi na ako makaisip na mag-asawa. Kung iisipin ay tama naman sila dahil sa edad ko dapat talaga ay may pamilya na ako at mga anak. Pero hindi nila alam na kulang pa ang lahat ng iyon para makabawi sa malaking kasalanang nagawa ko kay inay. 15 taon na ang nakalilipas. 20 taong gulang po kasi ako noon nang mabuntis ko ang kumare ng inay ko, ang aking ninang Jane. Tatanggapin ko po ang anumang panghuhusga, pero sana po malaman ninyo na isang suntok sa buwan ang desisyon ko kung bakit ako sumulat nang ipakita sa akin ng girlfriend ko for 3 years ang channel na ito. Opo, alam po ng kasintahan ko ang tungkol sa amin ni Ninang Jane at walang hanggan ang aking pasasalamat dahil tinanggap niya ako sa kabila ng aking nakaraan. Ang totoo po ay siya pa mismo ang nagbigay sa akin ng ideya na baka itong channel na ito na ang daan para maipaabot ang paghingi ng tawad at pagpapasalamat sa Ninang Jane ko bago kami magpakasal. Ayon sa kwento ng aking ama, 17 lamang si inay nang ipanganak ako at si Ninang Jane lamang ang kaisa-isang kaibigan na nanatili at hindi kagaya ng iba na iniwan at hinusgahan si inay. Mas bata sa kanya ng 2 taon si Ninang at matalik na kaibigan. Mula sa pagbubuntis at panganganak ay nasa tabi ni inay si Ninang Jane. Kaya naman ginawa siyang ninang ni inay nang bininyagan niya ako. Habang lumalaki ako, hindi siya nawawala sa mga espesyal na okasyon ng buhay ko. First birthday, graduation, 7th birthday, first tuli, as in talaga po lahat. 10 barangay ang layo ng tirahan ni Ninang Jane sa amin, pero isang tawag lamang ni inay, nariyan na agad siya para sa maklolo. Kaya naman, nang magbinata ako, ang dating tuwa ko dahil sa pagiging mabait ni Ninang Jane ay napalitan ng paghanga. Hindi ko rin ho talaga maunawaan kung bakit sa maagang edad ay nakaramdam ako ng ganoon. Marahil siguro nang kinailangan ni inay na patigilin ako sa pag-aaral. Dahil sa hirap, ay nagdesisyon si Ninang Jane na ampunin ako para makapagpatuloy ako sa pag-aaral kahit matapos lamang ang high school. Mabigat man para kina inay at itay na ipamigay ako, kinailangan nila dahil ako na rin mismo ang nakiusap bilang panganay na anak ay gusto kong makatulong habang nagtatapos ng pag-aaral. Mayroon pong malaking niyugan si Ninang Jane. Kaya naisipan kong mag-sideline sa paggawaan niya ng sukang tuba. Pumahig naman po si Ninang Jane sa pakiusap ko dahil maganda raw iyon para matuto ako magsumikap sa buhay. Tuwing hapon, pagkagaling sa eskwelahan, ay agad akong nagtungo sa paggawaan ng sukang tuba. Bago ko naman gawin iyon, ay sinisigurado ko na tapos na ang lahat ng aking mga assignments. Ginabayan ako at tinuruan ni Ninang Jane kung paano gumawa ng mga sukang tuba. Napakaraming proseso at mahirap ang paggawa ng sukang tuba.
Dito ko naisip na ito marahil ang rason kung bakit sa kabila ng taglay na ganda ni Ninang Jane ay hindi siya makapag-asawa. Sumasalin kasi ang amoy ng suka sa kanya kaya maasim siya. Idagdag pa ang pawis dahil sa init ng kulob na kwarto para siguraduhin ang kalidad ng mga pagpa-ferment ng mga tuba. Hindi naging mahirap para sa akin ang matutunan agad ang pasikot-sikot sa trabaho dahil mababait lahat ng mga ito. Proud na proud si Ninang dahil matalino ako. Kaya naman bilang pabuya sa aking magaling na pagtatrabaho, ay pinagbigyan niya akong umuwi tuwing linggo para bumisita kina inay. Dala ang ilang mga pasalubong para sa aking mga kapatid mula sa aking sahod at siya ang may sagot ng aking pamasahe. Kahit na may kamahalan ito. Minsan, sumasama siya kung wala siyang masyadong trabaho. Nagdadala siya ng mga groceries na kailangan ni na inay. Wala akong masabi sa sobrang kabaitan ni Ninang dahil pinapasahuran niya ako lingguhan. Kahit ilang beses ko nang sinabi na kapalit na lamang ng pagtatrabaho ko ang pagpapaaral at pagpapatira sa akin ng libre. Madalas niyang sinasabi, "Okay na yan, Limuel. Para na rin naman kitang anak." Ito ang naging routine ng buhay ko sa paglipas ng mga taon. Idagdag pa ang mga birthday na kahit tumanggi ako, ay pinaghahanda talaga ako ni Ninang Jane at imbitado ang mga kaibigan ko. Hanggang isang araw, malinaw pa sa alaala ko nang umuwi ako noon sa school kasama ang mga kaibigan ko. Tinanong ako ni Jeff, ang pinakamatalik kong kaibigan sa lahat. 4th year high school na ako noon. Pre, nagtataka rin naman ako sa'yo. Bakit ayaw mong ligawan si Yana? Kulang na lang. Ipagduldulan ng babae yung sarili niya sa'yo. Bakla ka ba? Tanong nito habang nakaupo kami sa sofa at nanonood ng TV. Napatingin ako rito at nangunot ang noo. Si Yana, hindi ko siya gusto. Nagtawanan ang mga kaibigan ko at binato ako ng mga unan sa sofa. Si Yana pre, hindi mo gusto. Campus crush yun. Tawang-tawang saad ni Jeff. Ay, wala pa sa utak kong manligaw. Inosenteng sabi ko. Pre, kung nahihiya ka mang umamin, maniwala ka. Hindi kami magagalit kung sasabihin mong bakla ka. Ilalaban ka pa namin ng patayan kung sakaling may mga has. Nalaitin ka sa school. Dahil kung di naman sa talino mo, hindi kami aabot ng 4th year. Sabi naman ni Mark. Umiling ako. Hindi ako bakla. Nasisigurado ko sa inyo. Ibahin niyo na lang ako sa inyo dahil kakaiba ako. Iba ang estado ng buhay ko. Kailangan ko pang magsumikap para mayaon sa hirap ang pamilya ko. Natahimik ang mga ito habang tatango-tango. Pasensya na pre. Sabi ni Jeff. Pero ni minsan ba talaga ay hindi ka nagkaroon ng interes sa isang babae? Kahit na sino? Mukha naman si Tita Jane ang trip mo. Wala sa anumang sabat ni Jason na abalang kumain sa kusina. Hindi ako nakasagot. Parang sa isang iglap ay nablangko ang utak ko sa lakas ng kabog ng puso ko. Malabo. Parang nanay ko na si Ninang Jane. Utal kong sagot. Tumingin sa akin ang mga kaibigan ko at ngumisi ng nakakaloko. Alam nyo, umalis na nga kayo. Gagawa pa ako ng assignment. Bahala kayo, mangopya bukas. Inis kong sabi at tumayo na. Tumayo ang mga ito at si Jeff, tinapik ako sa balikat saka bumulong. May lakad kami mamayang gabi. Kung gusto mo, huwag ka na munang pumasok sa pagawaan ng tuba. Sumama ka sa amin. Saan kayo pupunta? Basta, magugustuhan mo ito. Sa isang pub kami nagpunta noong gabing iyon at ang paalam ko kay Ninang Jane ay gagawa kami ng project. Tuwang-tuwa pa si Ninang Jane dahil daw sa wakas
ay gagala raw ako kasama ng mga kaibigan ko. Matagal niya raw na pinangarap na makita akong masaya at hindi na lamang puro aral at trabaho. Pero hindi ko akalain na iyon ang gabing magbubukas ng bagong mundo sa akin. Ang mundo ng kapusukan. Ang mundo ng tawag ng laman na matagal kong sinantabi dahil malinaw sa akin na mali iyon. Ilang gabing sunod-sunod kaming lumabas at nagpunta sa pub. Mabigat man ang pagtakas at pagsisinungaling ko kay Ninang Jane, pero masaya ako, malaya ako, at di naglaon ang mali sa aking isipan ay unti-unting naging tama para sa akin dahil sa kakaibang kasiyahang nararamdaman ko. Hindi ba sabi ko, masaya to? Usal ni Jeff habang tinatagayan ako. Tumango naman ako at mabilis na ininom ang alak kahit marami na akong nainom. Tatagayan ko naman sana si Jeff nang may babaeng lumapit sa aming table at walang sabi-sabing hinalikan ito. Noong una ay hindi ko gusto ang ginagawa ni Jeff sa mga babae. Pero sa mga sandaling iyon ay walang ibang laman ang aking isipan kundi si Ninang Jane. At ano kaya ang kanyang magiging reaksyon kung hahalikan siya? Matutuwa rin kaya siya? Magugustuhan kaya niya? Ibabalik rin kaya niya ang halik sa akin? At sa yugtong iyon ng aking buhay, naging malinaw ang lahat para sa akin. Ang nalilito kong damdamin para kay Ninang Jane ay dahil gusto ko siya. Gusto ko siya ng higit pa sa pagiging ninang. Gusto ko siya bilang babae. Kahit 35 years old na si Ninang Jane noong mga panahon na yon, ay masasabi kong bata pa rin kung tignan siya. Maganda at average ang height. Pre, pili ka na ng babae. Sabi pa ni Jeff, nang paalisin ang babaeng kanina lamang ay nilalamutak na niya halos lahat rito. Hindi pre, ayos lang ako. Baka umuwi na lang ako. Sabi ko habang umiiling-iling sa dami ng nainom ko. Pre, 18 ka na, wala ka pa ring experience. Umiling ako at piniling umalis na lamang kaysa sumagot dito. Pag-uwi ay naabutan kong maraming tinuping damit sa sala. Nakaramdam ako ng konsensya dahil imbes na ako ang gumawa nito dahil pagod na si Ninang, siya pa ang nagtupi dahil sa kalokohang ginagawa ko. Limuel, ikaw na ba yan? Kumain ka na riyan at ligpitin ang mga damit mo pagkatapos. Tinupi ko na para diretso pahinga ka na. Tawag nito mula sa banyo na katabi ng kusina. Hindi ko alam ang mararamdaman ko nang marinig na naliligo siya. Sige po, Ninang. Tugon ko habang nakaharap sa direksyon ng banyo. Nang magising ako kinabukasan, ay hindi ko magawang tignan si Ninang. Dahil gaano man ang pagkumbinsi ko sa aking sarili na mali ang naiisip at nararamdaman ko, hindi ko mapigilan na asamin na gustuhin niya rin ako pabalik nang hindi lamang bilang isang inaanak. Pero pinilit ko. Sinubukan kong labanan. Lumayo ako kina Jeff. Sa tuwing magyayaya ang mga ito ay nagdadahilan na lamang ako para hindi na ako kulitin. Mabuti na lamang at kapag tungkol sa aking mga kapatid ay hindi na nila ako pinipilit. Mabuting tao si Ninang Jane at marunong akong tumanaw ng utang na loob. Iyon ang sinaksak ko sa isipan ko. Hanggang sa makatapos ako ng high school. Usapan na namin ni Ninang na hanggang high school lamang ako. Maluwag ko namang tinanggap iyon dahil naisip ko na oras na malayo na ako kay Ninang, mawawala na rin itong nararamdaman ko. At iyon ang mas ikabubuti ng lahat. Batid ko rin na labis na masasaktan si Inay sa oras na malaman niya ang lihim kong pagtingin kay Ninang. Pero laking gulat ko pag uwi ko galing graduation. Habang nagliligpit ng mga gamit ko para sana magpapaalam na lamang ako kay Ninang,
Pagdating niya galing sa pagawaan, bigla siyang pumasok sa aking kwarto na nakasuot ng manipis na sando at bakat ang lahat sa kanya. Ninang, Bulalas ko at napatigil sa pagliligpit ng mga damit. Napaatras ako nang maglakad ito palapit sa akin. Anak, alam mo ba galing akong munisipyo? Nakausap ko si Mayor. Pwede ka raw niyang gawing scholar sa college. Basta magme-maintain ka ng magandang grades. Naisip ko naman na kaya mo dahil matalino ka. Sa tingin mo? Parang sasabog ang puso ko sa mga sandaling iyon. Dahil ibig sabihin lamang niyon ay hindi ko na kailangan pang mawalay kay Ninang. Totoo po ba, Ninang? Oo anak, kaya ibalik mo na yung mga gamit mo at magsasalo-salo tayo sa inyo. Sa sobrang saya ay nayakap ko si Ninang. Doon ko napagtanto na hindi ko pala kaya na itigil ang nararamdaman ko. Hindi ko na lamang siya gusto. Mahal ko na siya. Mahal na mahal. At ikakabaliw ko kung malalayo ako sa kanya. Kung kinakailangan kong ilihim ang nararamdaman ko, gagawin ko. Ang mahalaga ay makasama ko siya at lagi ko siyang makikita. Hindi ko naman siya kadugo kaya tanging utang na loob lamang ang naghihiwalay sa amin. Bukod doon ay nasa tamang edad na ako para magdesisyon para sa aking sarili. Masaya kaming lumabas ng kwarto pero parang tumigil ang lahat sa akin nang tumambad sa akin ang anak ni Mayor na lalaki. Hinapit nito ang bewang ni Ninang at magiliw na nagpakilala sa akin bilang si James. Hirap kong tinanggap ang kamay nito at labag sa loob ko na bumate pabalik. Pinaalam ni Ninang na ito ang kanyang kasintahan. Gusto kong magwala, gusto kong manakit at uminom pero hindi ko magawa dahil wala naman akong karapatan na magselos o ipagdamot ang isang tao na kahit kailan ay hindi naging sa akin at hindi magiging akin. Umuwi kami sa bahay at nagkaroon ng salo-salo. Pero wala talaga akong gana. Parang walang lasa ang pagkain. Naiiyak na rin ako. Mabuti na lamang at sorpresang dumating sina Jeff dahil inimbitahan ni Ninang Jane. Agad akong nagpaalam sa kanila na magse-celebrate kami sa bahay ni na Mark dahil yon ang usapan. Buti na lamang at nakasakay kaagad si Jeff at sinuportahan ako. Paglabas ay agad akong tinanong ni Jeff at sinabi sa kanya ang totoo na gusto ko lamang tumakas dahil nasasaktan ako na may kasintahan na si Ninang Jane. Hindi naman ito nagulat dahil alam na nila iyon. Nagkainuman kami ng gabing iyon at pinili kong lunurin ng sarili ko sa alak. Umuwi ako sa bahay ni Ninang Jane ng 3:00 ng madaling araw. Nadatnan ko siyang nakaupo sa sala at nakasuot na ng pantulog. Binati niya ako at biniro pa na binata na ako dahil marunong na akong uminom at sumama sa mga kabarkada sa 10 oras ng gabi. Laking gulat ko nang mapansin na namumula ang kanyang pisngi at namimikit ang mga mata niya. Inusisa ko kung lasing siya at marahan siyang tumango. Hindi ko akalain na mas mahuhulog pa pala ako kay Ninang habang pinagmamasdan ang kanyang kahinaan. Binuhat ko na siya papasok ng kwarto at pinatulog. Alam ko na ng mga sandaling iyon ay pwede ko na sanang gawin ang bagay na matagal ko nang gustong gawin pero hindi ko kayang samantalahin ang pagkakataon. Mahal ko siya at malaki ang respeto ko sa kanya. Pumanhik ako sa aking kwarto at nangako na isasakatuparan ang mga napag-usapan naming magkakaibigan. Pinayuhan ako nina Jeff na magkaroon na ng kasintahan at napagdesisyonan na si Yana ang liligawan ko. Sa unang taon ko sa college ay hindi naging mahirap na mapasagot si Yana.
3 buwan lamang at sinagot niya rin agad ako. Naging maganda ang samahan namin. Ang totoo po, sobrang bait niya sa akin. Kung iisipin, ay wala na akong mahihiling pa na iba dahil nasa kanya na ang lahat. Maganda, maalaga, mapagmahal, matalino, at kaya akong sabayan sa lahat ng gusto kong gawin. Malaki ang pagpapasalamat ko kay Yana dahil sa kanya kasi ay kahit papaano, unti-unting nabaling ang atensyon ko at nalimutan ang nararamdaman ko para kay Ninang Jane. Masaya rin sina Jeff at sinabi nila na lahat ng nararanasan ko ay ang dapat na nararanasan sa isang relasyon. Masaya, malaya at hindi nagtatago. Bukod doon, dahil nga sa mga bata pa kami, ay hindi alintana ni Yana ang pagiging mapusok namin. Unang anniversary namin, binigay niya na agad lahat sa akin. Kapalit noon ay pinakilala ko siya sa aking pamilya at syempre kay Ninang Jane. Kahit mas nakakaluwag sa buhay si Yana, ay tinanggap niya ng buong buo ang pamilya ko. Kaya hindi naging mahirap para sa pamilya ko na mahalin siya pabalik. Ginoon din naman si Ninang Jane. Dahil doon, ay madalas ko nang iniuuwi sa bahay ni Ninang Jane si Yana. Masasabi ko na sa mga sandaling iyon ay nakamove on na talaga ako kay Ninang Jane. Pero isang gabi, pagkatapos ihatid si Yana sa sakayan pauwi sa kanila, inabutan ko si Ninang Jane na umiiyak habang umiinom. Tinanong ko kung napaano at sinabing niloko lamang siya ni James. Hindi ko alam kung bakit walang pagdadalawang isip ko siyang niyakap at hinalikan. Hinintay kong itulak at sampalin ako ni Ninang Jane. Pero laking gulat ko nang hindi ito nanlaban. Imbes, ibinalik nito ang mga halik ko. Dahil sa biglaang mga pangyayari ay hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Ang mga itinago at isinasantabi kong damdamin ng mahabang panahon ay sa wakas nakalaya na. Ako ang unang lalaki sa buhay ni Ninang. Iyon ang nalaman ko nang matapos ang lahat. Sa mga oras na iyon ay matinding kaba na naghahalong saya ang nararamdaman ko. Mahal ko si Yana, pero iba ang nararamdaman ko ngayon kay Ninang Jane. Ako ang unang gumising kinabukasan. Nang makita ko sa aking tabi si Ninang Jane na mahimbing pa rin ang tulog, ay napangiti ako. Bumangon ako at nagluto. Nang gumising siya, ay tahimik kaming kumain. Hindi niya ako inimikan hanggang sa umalis siya papunta sa trabaho. Naiwan akong nakatanga at hindi alam kung magagalit o matutuwa. Magagalit dahil hindi ko matanggap na parang wala lamang sa kanya ang lahat sa kabila ng mga nangyari. Matutuwa naman dahil mukhang wala lamang kay Ninang at hindi ko dapat isipin na panindigan ang mga nangyari. Kaya hindi ko poproblemahin na magsinungaling kay Yana. Pumasok akong wala sa mood. Hindi ko alam kung bakit. Pinipilit akong kausapin ni Yana. Pero naiinis ako na nangungulit siya. Inihatid ko na lamang si Yana pauwi noong araw na yon at humingi ng patawad dahil sa inasal ko. Idinahilan ko na lamang na may problema kami sa bahay. Dali-dali akong umuwi dahil sa pag-aasam na makapag-usap kami ni Ninang. Pero nag-iwan ito ng sulat sa bahay at sinabing 1 linggo raw siyang mawawala. Dahil susubukan nilang ayusin ni James ang kanilang relasyon. Sumabog ako sa galit at tinawagan si Yana. Buong 1 linggo ay namuhay kami ni Yana na parang mag-asawa sa bahay ni Ninang. Pero alam kong malaki ang nagawa kong kasalanan kay Yana. Dahil sa tuwing ginagawa namin ang bagay na iyon ay nasa isip ko si Ninang Jane. Mabilis na lumipas ang 1 linggo
at nakabalik na nga si Ninang. Isang gabi, naabutan niya akong gumagawa ng assignment sa sala habang nanonood ng TV. Tumingin lamang ako sa kanya ng mabilis at binalik na ang tingin sa aking sinusulat. Laking gulat ko nang ibagsak niya ang mga bag ko sa aking harapan at hiniling na umalis na ako sa bahay. Napatayo ako at galit na tinanong si Ninang kung bakit ako pinapaalis. Wika nito ay hindi komportable si James na naroon ako sa bahay. Kumawala ang matindi kong galit. Binuhat ko siya papasok ng kwarto at patapong hinagis sa kama. Pwersahan ko siyang hinalikan pero agad din akong natigilan nang umiyak si Ninang. Humingi ako ng tawad at nangako na bukas sa bukas din ay aalis na rin ako. Nang lalabas na ako ay laking gulat ko nang pigilan niya ako at niyakap. Para akong batang humahagulgol sa maliliit na bisig ni Ninang. Hindi ko lubos maisip na umabot kami rito, gayong masaya at maayos naman kami noong bata pa ako. Kasalanan ko ang lahat. Sabi ko kay Ninang pero hinalikan niya ako sa labi. Paggising kinabukasan ay mag-isa na ako sa kama. Patakbo akong lumabas para hanapin si Ninang pero wala na ito. May luto ng umagahan sa hapag at may sulat na nakalagay sa tabi ng plato. Nakasulat rito ang salitang Happy Birthday. Hindi ko alam ang dapat kong isipin dahil sa mga nangyari kagabi. Ipinagpalagay ko na lamang na may malalim na kaming pagkakaunawaan. Masaya kong kinain ang luto niya at habang naghahanda papasok ay binalak ko ng makipaghiwalay kay Yana. Kung bubuo kami ni Ninang ng aming buhay, ay dapat lamang ayusin ko ang sa amin ni Yana. Pero pagdating ko sa school, ay hindi ako pinapansin ni Yana. Pinilit ko siyang kausapin sa buong maghapon, pero wala talaga. Sa inis, ay inabangan ko siya sa gate at pinilit na kausapin siya sa isang pinakamalapit na motel kung saan ay madalas kaming pumunta. Pagpasok pa lamang sa kwarto, ay pinagsasampal na ako ni Yana at humahagulgol na pinagtapat na alam niya na ang lahat ng tungkol sa amin ni Ninang Jane. Kagabi pala ay pumunta siya sa bahay para sorpresahin ako, ngunit siya ang nasorpresa dahil nakita raw niya ang ginawa ko kay Ninang Jane. Para akong matutunaw habang nanlalambot ang mga tuhod. Nilalamon ako ng matinding hiya. Sinubukan kong yakapin si Yana, pero hiniling nito na tapusin na namin ang lahat at nakiusap na ayaw niya na akong makita. Bago ako umalis, ay nakiusap pa ako kay Yana kahit sobrang kapal na ng mukha ko noon na huwag sasabihin kina inay ang nangyari. Umuwi ako at hinintay si Ninang pero walang Ninang na umuwi. Mabilis na lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Hindi umuwi si Ninang Jane. Tumigil na rin ako sa pagpasok. Nasa bahay lamang ako at nagmumukmok. Hindi ko na alam ang nangyayari. Isang araw, pinuntahan ako ni Jeff at pinilit na lumabas. Pumayag naman ako at kahit paano, gumaan ang pakiramdam ko nang ikuwento ko ang lahat. Minura nila ako pero tinanggap ko dahil kamura-mura naman talaga ang ginawa ko kay Ninang at kay Yana. Umuwi ako sa bahay at umaasang umuwi na si Ninang. Pero, imbes na si Ninang ang maabutan ko, ay naroon sina inay at itay. Hindi naman ako nagulat nang paliparan ako ni inay ng sampal. Humagulgol siya at pinagsasaktan ako na puno ng sama ng loob. Nang kumalma ay niyakap ako nito at humingi ng tawad. Nalaman kong inako pala lahat ni Ninang ang kasalanan at sinabing inakit ako
para may mangyari sa amin. Inuwi ako ni na inay at mabigat man sa aking loob ay sumama na ako dahil wala naman na pala akong maghihintay pa dahil umalis na si Ninang at walang sino man ang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Tuluyan na akong tumigil sa pag-aaral at nagtrabaho na lamang ako dahil nagkasakit na si inay. Lalo nang naghirap ang buhay namin at sinisi ko ang sarili ko sa lahat. Nagtrabaho ako ng lahat ng klase ng trabaho basta matustusan lamang ang mga kapatid ko sa kanilang pag-aaral at mga gamot ni inay. Mabilis na lumipas ang mga taon at ganoon na lamang ang gulat ko ng isang araw habang nagsiserve ako ng order sa isang fast food restaurant ay nakita ko si Yana kasama ang isang desenteng lalaki. Malaki na ang pinagbago niya. Propesyonal na siyang tignan. Agad akong nagtago dahil hiyang-hiya ako sa aking sarili. Pero masaya akong makita siyang masaya kasama ng lalaking mukhang mamahalin at aalagaan siya ng tama. Nag-resign ako sa trabaho at ginamit ang natitirang ipon ko para mag-aral para makapunta ng Japan. Suportado naman ako ni na inay at wala pang isang taon ay napadala na ako sa Japan dahil sa angkin kong kakayahan. Pinagbuti ko ang pagtatrabaho at hindi naging mahirap para sa akin ang umangat sa pwesto. Nagustuhan agad ako ng mga amo kong Hapon. Hindi ko namalayan na umaayos na ang aking buhay. Hindi naglaon ay nakilala ko si Rachel sa isang kumpanya na pinagpadalahan sa akin. Naging mabuti kaming magkaibigan hanggang sa maging kami. Hindi ko nilihim ang nakaraan ko at wala akong panguhusgang narinig mula sa kanya. Sa unang taon ng pagsasama namin ay kinailangan kong umuwi dahil sa pagtatapos ng aking kapatid sa college. Sinama ko si Rachel at doon ipinaalam ni inay na nagkaroon kami ng anak ni Ninang Jane. Maski si inay ay nahirapang tanggapin pero dahil kamukhang kamukha ko raw, ay pinatawad niya si Ninang. Pero alam ko naman na matagal nang napatawad ni inay si Ninang dahil sa lahat ng mga kabutihang ginawa nito sa amin. Simula noong araw na iyon ay hindi ako tumigil na hanapin si Ninang Jane. Pero maski si inay ay nakiusap na hayaan na ito. Hanggang ngayon ay gumugulo sa akin ang katotohanan na may anak ako at lumaki itong hindi ako kilala. Feeling ko, hindi ako makakabuo ng maayos na pamilya kung hindi ko makita si Ninang Jane at makilala ang anak namin. Ito po ang dahilan kung bakit ako napasulat sa inyo. Umaasa ako na nakikinig siya sa kwento ninyo. Ninang Jane, kung nasaan ka man ngayon, sana malaman mo po na lubos po ang pasasalamat ko sa lahat at taos-pusong humihingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko. Sana po, pag nahanap mo na sa puso mo, na mapatawad ako. Gustong-gusto ko pong makita ang ating anak. Hanggang dito na lamang po, Miss Sunako. Nawa'y nagustuhan ng inyong mga tagapakinig ang aking kwento. Maraming salamat and more power sa inyo. Nagmamahal, Limuel ng Japan. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong araw. Ako po ang inyong tagapagsalaysay, Miss Sunako. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na kwento.